Yan, oo. Ay, naku, Diyos ko. Diba? Nakakaawa, mga minamahal. Nakakaawa. Grabe. So, sabi ng Feebox, ang dahilan po ng is yung Cotabato Trench. Dahilan ng magnitude 7.8. Cotabato Trench. Ito yon, panood natin sa inyo, mga minamahal. According yan sa Feebox, ha? Feebox. Na magnitude 7. Sa nakaraang 50 taon, 3 beses nagtala ang Pilipinas ng lindol na magnitude 7.8 pataas ang lakas. Isa rito ang magnitude 7.8 na lindol sa Luzon noong 1990 na kumitil ng mahigit 1,000. Naitala sa lupa sa Rizal, Nueva Ecija ang epicenter ng lindol. Matinding pagyanig ang idinulot nito sa Baguio City, Camaratuan City, Dagupan City at San Fernando City hanggang sa Metro Manila. Ang isa pa ay noong 1976, halos 50 taon na ang nakakaraan. Ang magnitude 8.1 na lindol na tumama sa Moro Gulf at nagdulot ng mapaminsanang tsunami sa Sulu Archipelago, Southern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Ayon sa Feebox, tumama ang lindol pasado ating gabi kung kailan marami nang natutulog. Tinatayang 8,000 ang nasawi, mahigit 10,000 ang nasugatan, mahigit 70,000 ang nawala ng tirahan. Umabot po ng 8,000 yung mga casualties during that time, noong 1976. Dahil sa wala pa po tayo mga early warning system during that time. Gaya ng lindol noong 1976, paggalaw sa Cotabato Trench ang pinagmulan ng magnitude 7.8 na pagyanig sa Sarangani. Parehong sa dagat ang epicenter ng dalawang lindol. Pareho rin intensity 8 o very destructive, ang pinakamataas na naitalang intensity. Pero mas mababa ang tsunami na idinulot ng lindol sa Sarangani noong 1976. 85% ng mga pagkamatay noon dulot ng tsunami ayon sa Feebox. Umabot po yun ng 9 meters po yun. So, walang kasalanan dito si PBBM. Again, ulitin natin. Dahil po yan sa Cotabato Trench. So, please lang po, wag na natin idamay kung sino man yung mga politician dyan. Si Kibuloy, si Sara, wala silang kinalaman sa lindol. Pero yung gagawin nyo silang hero, gagawin nyo silang bayani, alam ninyo, dapat sa inyo hindi kayo pinanganak eh. Diba? Mga minamahal, hindi kayo pinanganak. O, mga bobo kayo. Sasabihin ninyo kung hindi lang kinulong si Kibuloy, dapat sana walang lindol. Tanga, paulit-ulit na nagkakaroon ng lindol. Diyos ko naman. Tsunami height nung nangyari po noong 1976. Kaya lagpas 3 palapag na atosaan. Ayon sa Feebox, subduction o paglubog ng bahagi ng Cotabato Trench ang pinagmulan ng pagyanig sa Sarangani. Up and down po ito, no? Parang may sinusuntok sa ilalim kapag malapit po tayo sa epicenter ng lindol. Pero kapag malayo po tayo sa pinangyarihan ng lindol, for example, nasa may bandang Leyte tayo or nasa Cebu, ang nararamdaman na po nila doon ay sideway motion. Ayon sa Feebox, inaasahan ng malawak ang pinsanang dulot ng lindol. May kababawan daw kasi ang 33 kilometers na lalim na bahagi ng Cotabato Trench na gumalaw. Tumagal din ng halos 1 minuto ang paggalaw ng lupa. Dahil sa medyo may katagalan po yung pag-uga ng lupa, kaya medyo marami din pong mga pinsalang or damage na nangyari po doon. Sabi ko naman sa inyo yung paggalaw talaga ng lindol, naglalast lang yan ng 30 seconds to 1 minute. So ngayon, kung feel natin ang lindol ng about 30 seconds, parang equivalent na siya sa 1 hour na parang nafe-feel natin. Sa totoo lang, mga minamahal, parang 1 oras na nafe-feel natin yung lindol kahit 30 seconds lamang siya. Kasi, syempre, diba, grabe yung pag-uga. Pero walang kasalanan dito si PBBM. Again, sa mga kulto ng mga DDS dyan, bakit nyo na naman sinisisi kay PBBM yung lindol? Anong kinalaman ng presidente dyan? Galing po yan sa Cotabato Trench. Yung dahilan ng lindol is yung Cotabato Trench. At matagal na po yun. So, hindi din po tagapagtanggol o tagapagligtas ng mundo si Kibuloy dahil tao lang din po yan, si Kibs. Huwag niyong ginagawang Santo Papa si Kibs. Tarantahan itong mga DDS na to eh. No? Kasi na medyo malapit sa epicentral area yung mga gusali na po na ito. Dati nang sinabi ng Feebox na may tuturing na mababaw kung mababa sa 30 kilometers ang lalim ng epicenter. Halimbawa ang magnitude 6.9 na lindol sa Bogo, Cebu noong September 30, may lalim lang na 5 kilometro. 79 ang nasawi.
Kinukumpirma ng PHIVOLCS sa mga ulat na ilang lugar ang nakaranas ng liquefaction o ang tila pagkalusaw ng lupa at nagmisto ng likido dahil sa lakas ng lindol sa Mindanao. Sa ngayon, bukod sa seismic measuring equipment, nakakalat na rin daw sa Davao at Marugolf ang mga tsunami monitoring device ng PHIVOLCS. Magpapadala ang ahensya ng Quick Response Team sa Sarangani para pag-aralan pa ang nangyaring lindol. Ang Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council ang inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos na manguna sa pagtugon sa sakuna. Oh, 'di ba? Oh, si PBBM nanguna sa sakuna. Oo, nanguna si presidente. So dapat hindi sana pinopolitika ang pagtulong. Please lang, wag niyong politikahin ang pagtulong. Hindi po nakakabuti, hindi po nakakaganda. Wala pong magandang idudulot kung mag-aaway-away tayo sa panahon ng sakuna. Uulitin ko, tumutulong si presidente and hoping sana mga minamahal na yung kampo ni Vice President Sara Duterte wag paikutin yung politika. Kung po pwede lang, magtulungan muna tayo ngayon at wag yung gamiting opportunity ang lindol para sirain ang isang tao. Diba? Thank you, Eric De La Cruz. Inahanda na rin sa DSWD ang paunang tulong. Dumating na rin sa General Santos City sina DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWH Secretary Vince Dizon at DOH Secretary Ted Hermosa. Naroon din ang mga kinatawa ng Defense Department, OCD, DepEd at DSWD. Sa taya ng DPWH, nasa 1 bilyong piso ang halaga ng danyos sa iba't ibang gusali sa Jensan pa lang. Titignan natin kung ano yung mga pinaka-critical na buildings at iba pang infrastructure na kailangan natin madagyan ng pagsasaayos. Ito ang unang balita. Rafi Tima, GMA News. Diba? Sana man lang maintindihan ninyo mga minamahal na hindi puro politika. Tulong-tulong din. 'Di ba? The big lesson on building on fault lines, engineers should be held accountable for allowing this. Tagal ng problema. So kung mayroon mga nalusaw dyan ng mga gusali, it is because sa mga engineers. Pero hindi natin dapat sisihin yung mga engineers. Kung matagal na yung structural na yan. Pero isa lang yung masasabi ko, para hindi kayo malugi sa negosyo ninyo, kumuha kayo ng mga engineers, 'di ba, na nagtatrabaho ng maayos para hindi kayo naloloko. So mga minamahal, ako po muli ang inyong lingkod. Diba? Ako po muli ang inyong lingkod. Selfie tayo. Diba, mga minamahal? Sa ating 1,200 viewers, pengi lamang po ako ng likes, comments, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell for more update. Shoutout Erwin Amos, Charlie Wishki, Eric De La Cruz sa aking pinakamamahal na admin moderator. Ingat, mga kabab